you are growing in deeper trust. Let's do an experiment. Alam niyo yung mga videos ko, talagang viral. At ako'y natutuwa. May mga lumalapit sa akin, lalo na mga men. Mga lalaki. Talagang, ang mga men, malalakas loob lumapit eh. Yung mga girls, nahihiya pa eh, kinikilig lang from afar. Oo, kasi mini-message ako, nakita kita, hindi kita nilapitan, nahihiya ako. But the men, they really go to me at sasabihin, napanood kita. Tapos ito nakakatuwa. They will tell me what they have seen sa online. Tapos karamihan sa kanila, yung mga jokes. Tawang-tawa sila. Pero gusto ko experiment. Imagine nyo, kung ganito ang mga jokes ko sa mga talks ko. Ganito ha? Makikinig pa ba kayo sa akin? At susundin nyo pa ba ako? O game. Joke number 1. Ready? Ready? Joke number 1. Ano ibig sabihin ng FR sa alaksan? FR. Ang ibig sabihin ng FR sa alaksan ay Fain Relever. FR. Fain Relever. Joke number 2. Paano kung ang isang robot ay ginawa ng isang scientist na Bisaya? Pag tinanong siya ng mga tao, robot eh, tinanong siya, what is your name? Ito ang sagot niya. Ay, ambot. Alam niyo ba ibig sabihin niya? Mga Bisaya, alam niyo, ay, ambot. Ambot is I don't know. Diba? Susunod pa kayo sa akin? O, ito pa. Last experiment. Sabayan niyo ako ha. Sasabihin natin ng 10 beses ang salitang mapagal. Sabi niyo nga, mapagal. Ang ibig sabihin ng mapagal, nakakapagod. 10 beses. Sabayan niyo ako. Ready, go. Mapagal, 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 mapagal. Sige, mapagal, 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 mapagal. Ano ang apelyido ni Gloria Arroyo? Pagkatapos sa mga ganong jokes, susunod pa ba kayo sa akin? Gagawin niyo ba kaya mga sasabihin ko? Feeling ko hindi na. My point is this. A disobedience problem is a trust problem. Hindi tayo sumusunod kasi wala tayong tiwala. If you peel away the outer layers of all disobedience, you will find at its very core a lack of trust in God. Tingnan niyo ako ha, naglalakad kayong dalawang magkaibigan, tapos napatingin siya sa'yo, nagtinginan kayong ganyan, tapos yung mukha niya ganun. Tapos sabi niya, dapa! Anong gagawin mo? Depende. Kung itong kaibigan niyo wala kang tiwala, anong dapa? O kaya gaano kalayo? Gaano kalalim? Pero pag malaki ang tiwala mo dyan, dapa! Dapa ka naman. Pag sinabi, takbo! Takbo ka rin. Depende sa tiwala. Kaya minsan, di tayo nagtitiwala. Bakit? Hindi tayo sumusunod kasi wala tayong tiwala sa Diyos. As spiritual matured person, trust God and obeys Him fully. Number 6, you're focused on the spirit of the law, not the letter of the law. Ano ibig sabihin nito? This was the huge message of Jesus during His time. Doon sa Sermon on the Mount, binanggit ni Jesus yung mga bawal. Bawal pumatay, bawal mga lunya. Ayusin nyo ang Sabbath day nyo. Pero alam nyo, more than telling them, don't do this, don't do that, follow this, He gave them the spirit behind those laws. Kaya itong sabi niya, the Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of the Sabbath. What was Jesus saying? Laws were made for people, not people for laws. In God's heart, people come first, never laws. Sino rito mga magulang? Taas mo ang kamay. Gusto ko tingnan nyo yung mga batas nyo sa bahay. Baka mas sinusunod nyo yung batas kaysa minamahal nyo yung mga anak nyo. Hello? Hello? Hi? Baka mas sinusunod nyo yung batas nyo kaysa mahal nyo yung anak nyo. Kaya yung mga anak, nagiging astronaut. Ano yung astronaut? I need space. Lumalayo na. Kasi masyado ang batas. Eh, malalaki na yung anak mo eh. Tingnan mo yung batas mo, baka hindi na pwede. Ang uwi sa bahay, alas 10. Eh, yung anak mo, 36 na. May sarili pa siyang bahay. Hindi na nakatira sa'yo. Naintindihan nyo? Si Jesus, alam niya, get the spirit of the law. But there's a question. Is there a case when church leaders need to ask a member to leave? Yung sumali, tapos pinaalis.
The answer is yes. When the sin is dangerous and puts others in harm, pinapaalis yan. Ha? We will talk about this in the next series. Pero merong ganun. Yeah, mahal namin lahat. Pasok kayo rito sa simbahan, dito sa fee, sige. Pero pag ang kasalanan mo ay nadadamay na kami, ay, hindi, wag ka dito. Naintindihan mo? Yan, mahalaga yan, ha? Just to balance everything. Number 7, you are finding God in the ordinary. Please, God encounters should not only stay here. It should overflow outside the feast, outside the church, outside religious gatherings. And because God wants to meet you where you are. God wants to meet you in the ordinary. Gusto ni Lord, maramdaman mo siya saan? Pag nagluluto ka, pag nakikipagkwentuhan ka, pag nanonood ka ng sine. Gusto ni Lord, nararamdaman siya in the ordinary. Number 8, you are growing in humility. Humility is the mother of all virtues because it opens you to the love of God. So if you've noticed, everything circles back to the number 1 sign of spiritual maturity. What is that? Receiving the love of God. Kaya humility is acknowledging your brokenness before God. Humility is admitting you are desperate for God's grace. That is what humility is. And humility is the antidote to judging others. Mahilig tayong pumuna. Yan ang panlaban. Humility. And finally, the ultimate task, the ultimate sign is number 9. You are growing in selflessness. What is this, growing in selflessness? It's self-sacrifice. Self-sacrifice is the greatest sign of holiness. It's giving without expecting in return. Who are mothers here? Can I see the hands of mothers? Taas lang ang kamay ng mga nanay, huwag niyong bibaba. Tingnan niyo po sila, palakpakan natin ang mga ina. Bakit? Kung ikaw anak, katabi mong nanay mo, gusto ko pakinggan mo to. Ikaw anak, nung nasa tiyan ka ng nanay mo, wala ka pang ginagawang mabuti. Mahal na mahal ka na ng nanay mo. Inaalagaan ka. Kumakain siya ng tama para lumaki ka sa tiyan niya ng tama. Gusto niya magyosi, hindi siya nagyoyosi. Gusto niyang uminom ng alak, hindi. Bakit? Nagsasakripisyo na yung nanay. Wala ka pang ginagawang tama. This self-sacrifice is rooted in the profound trust in God's love. Yun yung nagsasakripisyo ka. Bakit? Because I trust God. I trust Him but what? That I am already blessed. That is why I don't grab things. Hindi ko pinangungunahan ng Diyos. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ka nagaganito. Bakit? I trust God. And I trust Him that I'm already blessed. And more blessings are on their way. Why is it important? To define the 9 signs of spiritual maturity. Again, I repeat, it is important because it will define the church that we will build. Anong klaseng community tayo? Anong klaseng simbahan tayo ng Panginoon? What kind of a body of Christ we will become? It depends on our definition of spiritual maturity.